naman dyan! Kalma, baby kalma. Oy! Oy! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatingan ka. Kalma. Oh, grabe naman dyan. Palakpakan. Oy, 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 oy. Magandang araw sa inyo lahat. Opo, live na live po tayo ngayon. Buhay na buhay. Kasi naman, banat bay, kung saan napupunta kayo na yung nakaka-live sa gabi. Ano ba naman kayo? Pagbigyan nyo naman ako. February 15 araw na mga kabit February 15 kagahapon araw na mga kabit. Hindi pwede nga naka-live tayo. Biro lamang po. Bostada, ano na? Tama po kayo, live na live po. Live. Because this is breaking news. Alam nyo ba yung breaking news? Yung talaga nga namang kasasagap, mainit na balita. Dito nyo lang maririnig. Wait, naku po. Unya, sasabihin ko sa inyo yung balita na to. Ito, ano to? A1 information. Ha? Ilalagay ko ang aking karangalan sa balitang ito. Kaya dyan lang kayo, manood-nood lang kayo dahil sigurado ako sasabog ang mga utak ninyo. Eto. Bago ho tayo magsimula, binabati po muna natin ang lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng Earth. Kung hindi nyo pa po sineshare, share nyo na ho ito. Mabigat ho itong bibitawan natin, ha? Hindi ho ito galing sa kung saan man, ha? Ito'y galing mismo sa pamunuan. Naku po. At talaga nga namang tayo po ay sinabihan. Naku. Ayaw ko muna magsalita, Bostada, kasi baka mamaya mabigat ho ito. Bakit importante ito? Unya-unya sabihin natin, ha? Ang mga ano dyan, mga kaanib, kayo magpapatunay nito. Eto na. Simulan na natin. Baka mamaya nanonood na sila, nakakahiya naman ako. Baka sabihin nila, sino ba? Banat bay na yan? Mapasayaw-sayaw pa ng kalma. Eto na. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ng malupit etong usaping breaking news. INC tutol sa hakbang ni Bonjing Bato o ni Tambi. Hindi, tutol sila sa hakbang ng HOR, ang House of Representatives. Tutol sila. HOR po is yung kamara, itong mga congressman natin. Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago tayo pumunta dyan, napaka-importante po kasi na maunawaan natin, maunawaan po natin ang elemento ng isang mapayapang revolusyon. Naku po. Banat bay, akala ko ba ayaw mo ng revolusyon? Sabi ko, ulitin natin, legal at mapayapang revolusyon. Ibabalik ko lang kayo po doon sa EDSA. Anyway, malapit na ang anniversary ng EDSA People Power. Ibabalik ko kayo doon sa mga elementong bumuo ng EDSA People Power. Alam niyo yung EDSA People Power? Yan po yung nagpabagsak, nagpalipad sa isang buong pamilya dahil merong hindi magandang mga nangyayari sa ating bayan. Okay? At eto nga, ano bang elemento ng isang mapayapang revolusyon? Mapayapa at legal na revolusyon. Okay? Ulitin ko, legal at mapayapa. Ano ibig sabihin nito?
Ito ho ay unang-una ang malakas na tinig ng taong bayan. Yan ho ang elemento. Isa ho yan, di ba? Malakas na tinig ng taong bayan. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ho ba meron na malakas na elemento na tinig ng taong bayan? Naku po, 80%. Ha? Meron ho ngayon. Bakit ko nasabi? Alam naman natin ang ratings ni Pangulong Duterte, di ba? So sabihin na natin na not every mga nagtitiwala kay Pangulong Duterte ay agree. Pero more or more, ha? More than 50% yun. Okay? So, yun o, meron na elemento. Ngayon, hindi lang ho nagsasalita gaano dahil nga po busy sa pagtatrabaho. Busy ho sa kanilang ginagawa para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Tama, mali. Di ba ho? Kasi yung mga kababayan, ang hirap-hirap ng buhay ngayon, minsan sila ho ay hindi na masyadong nagsasalita, hindi dahil sa ayaw ho nilang magsalita, ngunit syempre busy ho sila. Busy ho silang kakapanood ng mga TikTok. Bali. Sorry naman. Busy pa lang kakanood ng tungkol sa kanilang hanap buhay. Sana ganun na lang mga Pilipino, no? Kung pinanunood sana nila tungkol sa hanap buhay. Baka sakasakaling dumami pang negosyante, no? Kaya lang hindi. Ang pinanonood yung mga gumaganong-ganon na mga kakababaihan. TikTok. Ano nangyayari? Yun, dumadami anak. Una yan, elemento ng boses at tinig ng taong bayan. Hinog na, ika nga. Yan, wala na akong problema. Okay? Pangalawa, ano ang importanteng tinig, ha? Ang media. Yan o, isa sa mga bumanat no ng panahon ng EDSA People Power. Media. Di ba ho? Kita naman ho natin, marami na rin nung pumalag. Ang media, ngayon, panahon na ito, ay ang social media. Kung sa social media lang, naku po, malakas na ang tinig para sa pagbabago. Tama, mali. Pangatlong elemento ay ang ito. Tumatayong leader. O yung tinatawag nating figure. Kasi kung walang figure, kung walang masasabi nating maaring mag-lead, wala din. Ang EDSA People Power, tanda natin, may figure sila. Kaya nga ho nila pinilit, di ba? Etong si Cory. Kasi at that time, nagkakaroon na ng tinig ng taong bayan, nagrarally na sila. Pero wala ho silang figure, kaya pinilit ho nila. Actually kasi ang talagang figure noon ay si Ninoy. Kaya lang ho, nung nategi nga, pinilit ho nila si Cory na tumayo. Nung tumayo si Cory, yon sumunod. Ngayon po, meron ho tayong elemento ng figure. Sino ho yun? Una-una si BP Sara Duterte. Alam natin, if something happens, medyo nandun tayo sa magandang kalalagyan. Kasi kung ang figure at ang susunod, si Subiri, o di kaya si Romualdez, siyempre, mas gugustuhin na lang nila yung hindi ho magkaroon ng palitan. Tama, mali. Pero since nandyan ho si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si BP Sara, may figure na ho. So, tatlo na ho yung kumpletong elemento. Okay? Pang-apat na elemento, ito ho yung hindi pa ho maaaring nagmagsalita ngayon. Ito ho usually ang pinakahuli. Pero ginawa ko lang pang-apat. Kasi para yung pang-lima, ito yung ikikwento ko sa inyo. Yung pang-apat po, okay, yan po ang ating mga tagapagtanggol ng ating konstitusyon. And remember, Article 1 of our Constitution. Ano ho yun, di ba? The power, the authority over all authorities emanates from the people. Ito hong AFP o yung ating mga kasundaluhan. Observe yan. Observe po yan. Maniwala ho kayo sa hindi, nag-o-obserba ho yan. Kahit sabihin nilang they will not join any political bangayan, nag-o-observe po sila. Ito ho, ako naniniwala ako sa mga mga kasundaluhan. Stay non-political. Stay just to protect our Constitution.
Kung ano ang sa tingin ninyong puprotekta ng ating konstitusyon, dun kayo. O, linawin natin ha, sa mga AFP, alam ko maraming nanonood ditong mga opisyal kasi maraming mga nagsasabi sa atin, just stay to protect the Constitution. Huwag kayong papanig sa kahit sino mang politiko. Ang ipagtanggol ninyo ay taong bayan. Taong bayan, yan po ang pinakasandigan ng ating konstitusyon, yung kapangyarihan. Article 1 ng ating konstitusyon. Galing ho sa taong bayan. So yan po protektahan nyo. Ang panglima na napaka-importante sa lahat ay ang simbahan. Ito lang, ipaliwanag ko lang ng bahagya sa inyo. Nung panahon ng EDSA People Power, ang talaga makapangyarihan nung time na yon, walang iba kung hindi si Cardinal Sin. Alam naman po natin yan. Pag si Cardinal Sin ang nagsalita, iba na. Diba po? Iba na ho. Sa katunayan, siya nga ho yung tumawag eh. Nanawagan, di ba? Naalala nyo, nanawagan ho siya nun. Pumunta tayo sa EDSA, protektahan natin yung mga sundalo na ano, di ba? Siya nanawagan nun, nagpuntahan ng tao sa EDSA. Kaya lang, because of many things that happen in our country, and especially the revelation of PRRD during his term na 6 years, nakita natin na merong hypocrisy sa loob. Di ba ho? At yan ho'y pinaliwanag ni Pangulong Duterte. At mababasa nyo yan, yun dun sa libro. Ano ba yun? Ano bang libro yun? Altar? Secret of... basta ganun. Binigyan pa nga ako ni Pangulong Duterte nun eh. Oh, yung ano. Dahil doon medyo na-shaken. And, kunyang OFW, salamat po at Karen May. Ano ho ba ang simbahan ngayon? Ano ho ba ang masasabi nating makapangyarihan simbahan ngayon? Okay? Maari sabihin ninyo SMNI. Pero hindi ho simbahan ho kasi yun. Maaring sila ho'y makapangyarihan in a sense dahil sila lamang po ang speaking media. Okay? Na lumalaban ho. Pero hindi natin makukonsider na entire simbahan yon. Kibuloy, maybe, is good in yung ginawa niya sa SMNI. Pero pagdating ho sa simbahan, I don't think meron ho siyang masasabi nating tao na susunod ho sa kanya. Hindi ho talaga yung siya yung nakikitang figure. Okay? Oh. Pero merong isang simbahan na nananatiling makapangyarihan. In a way, pag sinabing black voting, eto ho yun. Paano ko mapapatunayan? Simple lang ho. Tuwing eleksyon, sino ho ba ang pinupuntahan ng mga politiko? It only means sila ho ang makapangyarihan. Kung dati, pinupuntahan ng mga politiko itong si Cardinal, yung basbas ni Cardinal Sin, pahalik-halik sa singsing. Di ba? Tama, mali? Ngayon, iba na. Ibang-iba na ho ang henerasyon ngayon. Ngayon po, dito na ho nagbabaw sa Iglesia ni Cristo ang lahat po ng politiko. Lahat to. No exemption. Lahat po ng politiko humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Pansinin nyo pag nag-birthday yung kanilang pinakapinuno, lahat ng politiko bumabati. Napaka-importante niyan. Kasi ho, sila ho ang merong black voting. Malaking bagay ho yan. Napakalaking bagay ho yan. At pag sinabi mong black voting sa kanila, hindi ho yun nagbabago. As in weird nga eh. Kasi hindi naman sa weird. I mean, something na strength nila. Talagang pag sinabi nila a day before yung kung sino iboboto, kumausap kayo ng Iglesia ni Cristo, hindi ho magsasalita kung sino yun. Ewan ko pansin ko yan kasi marami rin akong kaibigang Iglesia ni Cristo. Pag kaya hindi ho talaga nila sasabihin, hindi ho nila ganun ho sila united. Ganun ho sila katindi. Di ba ho? Yun ho, napaka ho yan. Marami hong akusasyon sa kanila, marami hong ganyan-ganyan, pero hindi nyo mapapagkaila ang kanilang unity. Yan ho talaga may unity. Pag sinabi ng pinuno, ito boto nyo, di ba?
INC, pag tumakbo ko. Joke lang po, joke lang. Hindi po ako tatakbo. biro lang po. Anyway, eto nga ho, sila ho yun. At eto na matindi. Okay, eto matindi. Diretso na kagad tayo sa punto. Mamaya na yung lalabas natin si Marcoleta. Kasi ho, eto hong INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag sa isang kaibigang opisyales na aking pinagkakatiwalaan. Ipagkakatiwala ko ho ang aking buhay dito sa tao na ito. As in, ganun ko ho siya. Para ko na ho itong mentor, tatay, although mas mukha ako matanda. Kuya, ano ko ho ito? Ito yung talagang masasabi kong malapit sa akin. Hindi ho ito magsasalita para ho ako ipahamak. At ang mensahe niya, bye, nanonood sa yung pamunuan ng INC. Mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Baka ipatigil ako niya. Sabi niya, stop. Ay, hindi ba pala? Kikibuloy pala yun. Mali. Hindi. At nais nilang iparating na tutol sila sa People's Initiative. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi, at gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko, okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng INC. Ito pa. Ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na nasa kapatiran ng INC. Alam nila yan. Sa pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives, which is etong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media. Para baka sabihin nila, nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan. Sabi ko, baka madali ko dyan. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Mukhang pinapatay yung istorya. Ganun katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. Abay, pambira. Hindi, alam niyo ho ba, iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi ho ako nakapag-live kagabi. Siyempre, iniisip ko na maigi. Alam mo yun, nag-iisip ako na maigi. Habang nag-iisip ako na maigi, nakatulog ako. Yung pala yun. Dami mong palusot, banat ba? Hindi ha, totoo. So, yun ho ang siste. Hanggang ngayong umaga, nakatanggap po uli ako ng text. Inaabangan nila yung live mo. So, ito ho, nag-live po ako. At ang sabi pa, nako ito, patay tayo, may dagdag pa. Ang sabi pa, para talagang masabi mong A1 information yan, i-challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? I-challenge ko daw. Sige. Mainstream media, ha? Kung gusto nyong pabulaanan tong sinasabi ko,
Bakinig ho, kayo na ho, lumapit sa Iglesia ni Cristo. Sigurado ako may kontak kayo. Kausapin ninyo yung spokesperson nila. Tanungin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-agang, ingay-ingay? Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Bakit ho nila ito sinasabi? Kasi nga po, People's Initiative. So para kung sinasabi na nila sa mga kaanab nila, ito daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong center office. Kaya nga ito di umano ito Di umano ito ay galing ho mismo sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po ay sinabi ho sa akin ng isa kong katiwa-tiwala akong opisyal. Sobrang tiwala ko ho dito I'm willing to put my name. Kung sakasakali hong bahala ho kayo, kausapin nyo na ho. Kung sakasakaling itanggi ho ito ng Iglesia ni Cristo, magsosorry ako. Sasabihin kong mali pala ho yung opisyal na nagsabi sa akin. Pero, maniwala ho kayo sa akin, mapapagkatiwalaan ko itong opisyal. Hindi ako ito ihuhulog. Hindi ako ito ay talagang sinusuporta natin at matalik na nating naging kaibigan. Kaya naman, actually, sa totoo lang, medyo tulog na nga ako kagabi, di ba? Dapat magla-live ako. Pero ngayong umaga, talagang na ho nila ako. Ngayon, ito ang tanong dito. Ito ang tanong. May nagsabi din po kasi sa akin kung ano ang yapak ni Congressman Marcoleta, yun daw ang galaw ng Iglesia ni Cristo. Okay? Basta ako ito, meron akong alam. Bakit ko ho alam? Nakasabay ko ho Nung kami nagkita niya, hindi ko nila sasabihin. Babatiin ko sana siya Kong, pasensya ka na, medyo natagalan yung kain namin Read between the lines. Okay? So, hindi ho yung kwento na ako mismo nakakita Si Coach Oli, si Boss Dada, nakita nila Okay? Boss Dada, huwag kayo madulas-dulas sa mga pasmado niyong bibig Sana hindi ka masunog. Kaya nga actually ako ito rin nilabas ko ito, okay? To trigger the mainstream media and to tell them, huy, interview nyo nga ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Kasi ito ang pinarating sa akin Ito ang sinabi sa akin na iparating ko sa taong bayan. Iparating ko daw sa taong bayan ito, sa kanila galing. Kaya nga, I dare you, tanungin nyo sila. Di ba? Tanungin nyo yung spokesperson nila. Pag dininay nila, bahala ho kayo. Tingnan natin. Di ba? Akin kaya nga, tinitrigger ko ito. Sabi ko sa inyo, ito ho ang sinabi sa akin. Di umano, ito ang kanilang posisyon. Di ba? Ito nga ang tanong dito. Marcoleta, ako po, matagal nang sumusuporta sa inyo. Noon pa. Pero may problema ho tayo. Bakit ho, Congressman Marcoleta? Kasi meron ho kayong sinabi. Ito ho yung sinabi nyo. This congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative. I will probably request him to step down. Alina ho. If this investigation will find out na si Speaker Romualdez ang nagpondo o siya ang nag-initiate, actually sinabi niya nga dito, nag-initiate, I'll politely ask him to step down. Congressman Marcoleta, hinahangaan ka na makaramihang na mga Duterte supporter nun, even mga tanso nun, hinahangaan ka. Sa katunayan, pinili ka ni Pangulong Duterte.
At the same time, alam ko, nung panahon ng unity, miss, parang umatras ka lang or something like that. Di ba? Pero, this time, maniningil ang taong bayan sa'yo. Kasi itong hearing na to, ito yung unang hearing na medyo nagre-reklamo siya na parang, sandali, bakit nyo tinatarget si Speaker Romualdez? Na siyang nag-initiate. Pero pag nalaman ko, I will ask him politely to step down bilang Speaker of the House. Punta tayo ngayon dito. Sinong una nating aalamin? Kung involved ba si Speaker? Eto, booking na booking sa bibig ng galing. Eto ho, panoorin natin ha. Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Is that correct? All out siya? Support siya? Siya ho, ang merong pakanani re? Is that correct? Ito ho yung pirma. Ito ho yung pinuno ng pirma na natataranta na. Tarantan-taranta na siya dito eh. Panoorin natin. Yes, we coordinate with the speaker and the Thank you very congressman much, and We coordinate with the speaker. Banat ba'y coordinate lang naman? Di naman ibig sabihin, no? Coordinate. Yung kanyang abogado sa kanan, natataranta na. Hoy, bakit mo sinabi? Sa totoo lang, hinahawakan na ihita niya, ginagano na, pinipisil na. Kaya siya napapagano na eh. Masakit. Hindi, biro lang Feeling ko lang yun. Kasi nakagano na siya, sandali lang. Sabi naman nito isa, parang, wag mo sinabi! Bakit mo sinabi? Eto pa, dagdag. the 3% per congressional district. That's correct. Ang pulong sa larawan naganap umano sa bahay ng speaker. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Naku po, patay! Si Speaker Romualdez. Nagpulong sila para ayusin itong pirma na pinamunuan ito sa loob ng bahay ni Romualdez. Patindi, no? Mr. Onyate. Kunwari, senador ako. Kunwari lang. Mr. Onyate, may I know? Anong bag ang dala nyo pagpasok ng bahay ni Romualdez? Ano lang po. Maliit lang na bag po, maliit lang po, mga ganito lang. Ganitong bag lang po ang dala ko. Parang ano lang to, parang clutch bag. Ayan, clutch bag. Sabi niya, ito, imagination na lang natin to Ito na nung si Senator Banatbay. Mr. Onyate, nung lumabas ka, anong dala-dala mong bag? Ito na po. Ano laman yan? Mga kable po, kasi madumi na yung ano yun. Hindi, tanong ko lang naman yun, Mr. Onyate. Nung pagpasok mo ba, anong dala-dala mong bag? At nung paglabas mo, ano ang iyong dala-dala? Baka kasi iba na. Malay mo. Kayo naman, ang dumi ng isip ninyo. Malay mo, may dala-dala siyang prutas, di ba? Malay mo, paglabas, ito, uwi na kayo ng mga prutas dito, kaya uwi nyo na itong crispy patang natira ko kagabi. Alam naman si speaker, medyo, ito, yung ano namin, yung lechon namin na isang linggo na. Ginawa na namin ano ba yun? Ano ba itong lechon na pagka nagluto ka, nagpalitsyon ka, tapos kinabukasan, buong linggo yun ang kakainin nyo. Yun, malay mo yun ang pinauwi. Di ba? Tuloy natin. Ito pa. Bahay ni Speaker Romualdez. Ganon. So, ang naging host Ayun, lechon paksiw. at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Tama nga naman. Paano ka magkukumbida? Hoy, punta tayo sa bahay ni Boss Dada. Ganon. Punta tayo sa bahay ni Coach Oli. Kain tayo doon. So, eto,
malinaw pa sa sikat ng araw na merong kinalaman at talagang sa simula, nag-meeting sila saan? Sa bahay. So, Congressman Marcoleta, malinaw ho ito na sa bahay mismo ni Speaker, nagsimula ang pirma. So, we can safely say, si Speaker ang nag-initiate ng pirma. Pero ngunit tatapot subalit. Ay, ano yun? Banat ba? Meron silang lusot. Si Abad. Kervin Channel Japan 5, salamat po. Sabi nila, si Abad po kasi talaga eh. Siya po yung pumirma sa mga dokumento eh. Inek Alert, salamat po. So si Abad, sino ba itong Abad? Si Attorney Abad. Oh, okay, punta tayo kay Attorney Abad. Oh, ayan, si Attorney Abad. Oh, si Attorney Abad naman. Okay, si Attorney Abad, sabi niya. Ito sabi niya, panoorin niyo. For the PI. Saan? Sino nag-craft ng draft? Si Congressman, Attorney Garbin. Okay. Madam Chair, did we invite Attorney Garbin for this hearing? Si Attorney Garbin, because apparently Yes, Attorney Garbin was invited. Pakinggan nyo kasi maganda iparinig dito yung konteksto ng pinag-uusapan nila. He actually attended the first hearing. because parang lumalabas siya pala yung nag-craft netong tanong. Well, he drafted it. Siya rin ba nagpa-imprenta? Kasi ang sabi niya noon, draft, talagang tumulong lang siya at saka nag-distribute. Wala siyang sinasabi kung sino Kasi siya ang nagpirma eh. Doon sa pinapapirmahan. Di umano ha. nag-imprenta. Di daw niya alam. Pagkaalam ko, wala siyang sinasabi doon kasi hindi niya alam. Sino nakakaalam sa pag-imprenta nito? Nalilito ako. Yan, nagturuan na. Attorney read to us on the operations po. Ayan. For sure, when he appears, he will answer all the questions. Kasama ho sila sa grupo ni na Attorney Garbin po. Ayan. Kailan ho kayo, Mr. Nate, kailan nyo nakilala si Congressman Garbin? Ayan. Si Garbin, Congressman Garbin, siya na ho yung ano. Tanong, kailan nyo nakilala? Importante ito. Tingnan nyo. Your Honor, I mentioned during the last hearing when Mr. Oñate engaged our firm to proceed with this project of a People's Initiative. I mentioned this also at that time with Attorney Garbin, who also happens to be our client. Wait, so, And he told sandali us, nga, kailan nga ho ang tinatanong? Ang daming sagot ni abogado, no? Ang tanong, kailan? that was December po, December. December, ang sagot niya. December daw sila nagkakilala nila Oñate at saka yung kanyang kliyente isa pa na congressman. Okay, December. Kumbaga parang December lang kayo nagsama-sama. Yes, and they worked fast. Sila po yung Napakabilis daw. Bilis kilos daw ito mga ito. una. In fact, the signature sheets of Attorney Abad, sila po yung nauna, humabol lang din po yung... Nako, umiling si Attorney Abad. Nakita niyo yung reaction ni Attorney Abad? Balik natin ang kabahagya. Umiling si Attorney Abad eh. Nakita on the niyo? operations po. Ah. I'm for sure when he appears, he will answer all the questions. Kasama ho sila sa grupo ni na Attorney Garbin po. Tingnan niyo kailan ho kayo, Panoorin niyo. Mr. Nate, kailan nyo nakilala si Congressman? Panoorin niyo si Attorney Abad, yung nasa kaliwa. Ito. Ayan panoorin niyo. Tingnan niyo. Ano sinabi nitong December? Tingnan niyo reaction ni Attorney Abad. Garbin. Your Honor, I mentioned during the last hearing... Ang dami kasing sinasabi pa nito. Isang tanong, isang sagot lang. To proceed with this project of a People's Initiative. Objection, I mentioned Your this Honor! Also at that time with Attorney Garbin, who also happens to be our client. Wait, so, And he told us, sandali nga. Kailan? Kailan nga ho ang tinatanong that was ko? December po, December. So, kumbaga parang December lang kayo nagsama-sama. Yes, and they worked fast. Sila po yung nauna. In fact, the signature sheets of Attorney Abad, sila po yung nauna, humabol lang din po Oy, yung nakita niyo signature yun? sheets ng pirma. Tama po Sabi ba niya, yun? hindi totoo yan. Umayos ka, mapapahamak tayo niya, panyero. Attorney Abad, nauna yung grupo nyo, tapos sumunod lang si Pirma? No, they were already involved. Tinutulan niya. Hindi. Involved na sila nun. Hindi kami nauna.
Involved na sila nun. Eh sabi nito December, hindi, nauna sila. Ano ka, ma'am, sandali lang. Oh, eto sagot niya. Kasasabi lang niya eh. Mag-usap nga kayong tatlo, Pwede ba apat dyan? magkasundo muna kayo Mag-usap sa muna kayo dates? para... Kasi linilito na ninyo kami eh. Oh. Yung signature sheets, nauna ako, yung pangalan ko. Siguro balikan lang ho natin yung unang pagtatagpo nyo. Di ba? Pang Valentine's. Kasi hinahanap nila saan nagsimula eh, di ba? Saan nagsimula? Oh, yan ang pinakapunot dulo dilo eh. Pang Valentine's Day kasi parang meron kayong love affair dalawa. Kailan ho kayong unang nagkakilala? Sa November. So November pa, so hindi Nako, December. sabi naman ni Panyero, December, balik ka! Oh, napailing din itong isang abogado, nasa kanan, sabi niya, Panyero, December, di ba usapan natin? Bakit naging November? Dali, ano? Alam mo, Panyero, dali lang, ipaliwanag ko lang sa iyo, ha? Huwag mong kakalimutan na napaka-importante ng date. Kung nakakalimutan ninyo ang anniversary nyo ng mga asawa ninyo, wag na wag yung pagka-legal dates ang pinag-uusapan. Yung anniversary ng asawa, okay lang makalimutan yan. Bigyan mo lang ng coach bag yung asawa mo. Okay na. Pero yung mga ganyang bagay, hindi mo pwedeng kalimutan yan. Tuloy natin. December. Hindi December. December, I met the speaker. And we also So Leo, met bakit separate- napasok? Bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Ay, sorry! Ay, sorry! Slip of the tongue. Sorry naman, sorry. Nabuking tuloy. Instead na sinabi lang niya kung kailan sila nagkakilala, nasabi niya ngayon kung kailan sila kung sino kasama niya. Nadulas! May kanta dyan eh. Nadulas si Judas. Hindi ko sinabing Judas siya. May kanta yun sa mga yung mga pasyon. Nang si Judas ay nadulas. Naalala ko to. Anyway, pinag-usapan naman natin na INC. Naalala ko tuloy yung kanilang kadibating yung namatay po si Eli Soriano. Kasi ba nagpapabasa yun, di ba? Hindi naman pabasa, iba yung sinasabi niya. Ang nadulas si Judas, 3 balbas ang nalagas. Andali, halinawin ko, hindi ho siya yung Judas, ha? Kanta lang ho ito, kanta lang. Okay. Ayan, tawa pa ho siya, Sabi niya, mali. Ulitin natin. Mga players, sino yung mga na-meet nyo? Hindi, tapos na pala yan. Ako kayong ganong, I'd like you to help. Kailan yun? This was in ako kayong ganong, December. Ayan. I met the speaker. And we also So Leo, met bakit separate- napasok? Bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Bakit si speaker na? Nahuli ka sa sarili mong bibig, ha? Nawa ng katuloy ni Bato. Nahuli ka! Sana ganun. Bato, next time, pag tatawa kayo, medyo malakas, ha? Huli! Booking! Tapos may play pa kayo, may pinipindot kayo doon. Yung kay Wildy. Yung sa mga TikTok, huli! Ganon. Diba? Alam mo, isa lang ang punto natin dito, ha? Tapos na ho ito, ha? Ang punto lang natin dito, booking ho. 2 tao na ho nagsabi. Una, si Oñate, yung pinuno ng pirma. Pangalawa, itong mismong nandun sa signature nung pinapapirmahan nila. Na they were with the speaker. Linaw ho nun. Wala na hong makakabura sa kasaysayan yan. Si speaker ang pasimuno ng pirma. Kaya nga po sa titulo natin di ba? INC's tutol sa hakbang ng HOR. Bakit? This is a move. Masasabi nating proven na move from HOR, House of Representatives, di ba? Mismo ho ang kanilang pinuno na si Romualdez
ang pasimuno ho nitong pirma o yung People's Initiative. Congressman Marcoleta, maniningil na po kami sa iyong sinabi. Ano ba sinabi mo? This congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative. I will probably request him to step down. Ayan. Congressman Marcoleta, meron na tayo na booking. Hindi lang po yan. Congressman Marcoleta, sigurado ako, kayo ho'y may contact sa INC. Okay? Siguro, itanong ho ninyo. Kung sa tingin nyo, talagang medyo mali po ako. Sige ho, aamin po ako, nagkamali ako dahil yung source ko medyo sinunog ako. Pero, kung totoo po, simple lang gawin nyo. Tumayo, tumindig po kayo dyan sa kamera at sabihin ninyong, Mr. Speaker, it's time to go. Wala ka ng credibility. Yun lamang po, Congressman Marcoleta. I hope, gawin mo yan para sa bayan. Pag ginawa mo yan para sa bayan, Congressman Marcoleta, maniwala kayo, hahanga ang taong bayan sa inyo. Pero pag hindi nyo ginawa yan, ikalulubog nyo na yan. Sisiguraduhin ko. Hindi, bakit to? Bakit to ikalulubog? Kasi, literal ho Literal ho na sinasabi nyo ngayon na hindi totoo yung sinasabi nyo. Kasi ayan na ho, nalaman na ho. When they're forming this initiative, People's Initiative, sa bahay pa nag-meeting. Ayan na mismo yung pinuno ng pirma, nagsabi. Yung mismong si Abad na nandoon sa pinapipirmahan, siya na rin ho nagsabi. Na-meet din niya ho si Romualdez. So malinaw pa sa malinaw. Di ba? Talaga ho. Kaya Congressman Marcoleta, yan po ang hamon ng taong bayan. Hindi ko lang ako. Taong bayan ho umahamon sa inyo. Manindigan ho nga ho kayo dyan sa house. Kasi, ewan ko ha. Ewan ko lang. Kung malakas ang loob ninyo. Kasi ako, marami na tayo nakitang malakas ang loob na hinamon na mag-step down si Speaker. Nandyan na ho, una-una, si Tebes ang una dyan. Oh, di ba? Pangalawa ho, si Congressman Pulong, nagsalita na rin. Oh. Kayo ho, magsasalita ho ba kayo? O takot kayo matanggal? Katulad ho ni Tebes. O takot kayo ma-cancel na katulad din ho ni Pulong. Di ba? Kayo, nasa inyo ho yan. Taong bayan ang huhusga sa inyo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.